ang kabias ng Indus sa Timog Asya. Layunin: nasusuri ang mga sinaunang kabiasnan ng Egypt, Mesopotamia, India at China batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Sa rehiyon ng Timog Asya, nagsimula ang kabias ng Indus na nakasentro sa mga lambak ng Indus River. Dumadaloy ang Indus River sa kasalukuyang bansang India at Pakistan. Sa nasabing ilog umunlad ang kambal na lungsod ng kabias ng Indus, ang Harappa at Mohenjo-daro. Harappa at Mohenjo-daro. Natuklasan ang dalawang lungsod na ito sa lambak Indus at tinatayang umusbong ito noong 2700 BCE. Sinasabing ang mga Dravidian ang bumuo ng kabias ng Indus. Planado at malalapad ang mga kalsada nito. Ang mga gusali ay hugis parisukat at ang mga kabahayan ay may malawak na espasyo. Ang pagkakaroon ng mga palikuran ng mga kabahayan ay itinuturing na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng sistemang alkantarilya o sewerage system. Harappa, natagpuan sa kasalukuyang Punjab na bahagi ng Pakistan. May 350 milya ang layo nito mula sa Mohenjo-daro pahilaga. Mohenjo-daro. Ang Mohenjo-daro ay nasa katimugang bahagi ng daluyang Indus River. Nanirahan sa maliliit na pamayanan ang mga Dravidian. Ang kanilang lugar ay matatagpuan sa mababang bahagi ng lupain. May mainit na klima at halos walang mapagkukunan ng supply ng bakal. Ang pagkukulang sa mga kinakailangang supply ay napupunan sa tulong ng pakikipagkalakalan hanggang sa katimugang Balochistan sa kanlurang Pakistan. Sa loob ng ilang libong taon, nakakuha sila ng bakal, mamahaling bato at tabla sa pakipagpalitan ng kanilang mga produkto tulad ng bulak, mga butil at tila. Ang irigasyon ng lupa ay mahalaga sa pagsasaka ng mga Dravidian. Nag-aalaga rin sila ng mga hayop tulad ng elepante, tupa at kambing. Maaring sila rin ang kanunahang taong nagtanim ng bulak at nakalikha ng damit mula rito. Mayroon din silang masistemang pamantayan para sa mga timbang at sukat ng butil at ginto. Samantala, ang mga artisan ay gumamit ng tanso, bronse at ginto sa kanilang mga gawain. Ang lipunang Indus ay kinakitaan ng malinaw na pagpapangkat-pangkat ng mga tao. Nakatira sa bahagi ng muog ang mga nagharing uri tulad ng mga mangangalakal. May mga bahay ring may 3 palapag. Maaring katibayan ito ng pagkakahati ng lipunan at iba't ibang uri ng tao. Nagtatag ng mga daungan sa baybayin ng Arabian Sea. Ang mga mangangalakal ay naglakbay sa mga baybayin patungong Persian Gulf upang dalhin ang kanilang mga produkto tulad ng tilang yari sa bulak, mga butil, turquoise at ivory. Natagpuan din sa Samar ang silyong harapan na may piktogram na representasyon ng isang bagay sa anyong larawan. Dahil dito, nakalang ginamit ang silyong ito upang kilalanin ang mga paninda. Patunay lamang ang kalakalan sa pagitan ng dalawang kabiasnan noon
pamang 2300 BCE. Kapuna-punang wala ni isamang pinuno mula sa sinaunang kabias ng Indus ang kilala sa kasalukuyan. Maaring hanggang ngayon ay hindi pa naunawaan ng mga scholar ang sistema ng pagsulat ng kabiasang ito, kaya hindi nababasa ang mga ginaiwang tala. Narating ng mga Dravidian ang tugatog ng kanilang kabiasnan noong 2000 BCE. Subalit matapos ang 1 milenyong pamamayani sa Indus, ang kabiasnan at kulturang umusbong dito ay nagsimulang humina at bumagsak. May iba't ibang paliwanag tungkol sa pagtatapos ng kabias ng Indus. May nagsasabing bunga ito ng pagkaubos ng mga puno, mga labis na pagbaha at pagbabago sa klima. Maaari rin daw nagkaroon ng lindol o pagsabog ng bulkan. May mga ebidensya rin ang pagkatuyo ng Sarabasti River ay nagresulta sa pagtatapos ng kabias ng Harappa noong 1900 BCE. Isang lumang paliwanag ang teoryang Mohenjo-daro at Harappa ay nawasak dahil sa paglusob ng mga pangkat nomadiko pastoral mula sa gitnang Asya, kabilang ang mga Aryan. Walang malinaw na ebidensya na naglabanan nga ang mga Dravidian at Aryan na nagdulot ng wakas sa kabias ng Indus. Ang mga Aryan ay pinaniniwalaang nagmula sa steppe ng Asya sa kanluran ng Hindu Kush at nakarating sa Timog Asya sa pamamagitan ng pagdaan sa Khyber Pass. Sila ay mas matatangkad at mapuputi kung ihambing sa mga naunang taong nanirahan sa lambak ng Indus. Dumating ang mga Aryan sa panahong mahina na ang kabias ng Indus. Ang panahong Vedic, 1500 hanggang 500 BCE. Ang mga Aryan ay nagtungo sa kanluran ng Europe at timog silangan ng Persia at India. Dinala nila sa mga riyong ito ang wikang tinatawag ngayong Indo-European, ang Sanskrit. Ang wikang klasikal ng panitikang Indian ay nabibilang sa pamilya ng Indo-European. Ang mga makabagong wika tulad ng Hindi at Bengali ay nag-ugat din sa Indo-European. Ang salitang Arya ay nangahulugang marangal sa wikang Sanskrit. Ginamit ito upang tukuyin ang mga pangkat ng tao o lahi. Ang kaalaman tungkol sa unang milenyong pamamayani ng mga Aryan sa Hilaga at Hilagang kanluran ng India ay hango sa 4 na sagradong aklat na tinatawag na Vedas: ang Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda at Atharva Veda. Ang Vedas ay tinipong himnong pandigma, mga sagradong ritual, mga sawikain at mga salaysay. Makikita sa Vedas kung paano namuhay ang mga Aryan mula 1500 BCE hanggang 500 BCE na tinatawag ding panahong Vedic. Dinala ng mga Aryan ang kanilang mga Diyos na kadalasan ay mga lalaki at mapandigma at kulturang pinangimbibawan ng mga lalaki. Ngunit unti-unti rin silang umangkop sa kanilang bagong kapaligiran. Hindi na pagpapastol ang kanilang kabuhayan, natuto silang magsaka. Nakabuo rin sila ng sistema ng pagsulat. Pagsapit ng 1100 BCE, tuluyang nasakop ng mga Aryan ang hilagang bahagi ng India. Ang lipunan ng mga sinaw ng Aryan ay may 3 antas lamang: maharlikang mandirigma, mga pari at mga pangkaraniwang mamamayan. Kapansin-pansing ang mga kasapi ng bawat antas ay maaring makalipat sa ibang antas ng lipunan. Ang isang mandirigma ay pinipili upang pamunuan at pangasiwaan ang pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao.
Malinaw din ang mga tungkuling nakaatang sa kalalakihan at kababaihan. Subalit ang pagsakop nila sa lambak ng Indus ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay. Ang lipunan ay naging mahigpit at masalimuot ng lumaon. Nagatag ng kaharian at pagiging pinuno ay nagsimulang mamamana. Naging mahalaga sa kanilang paniniwala ang mga ritual at sakripisyo ng mga pari. Nang lumaon, nabuo ang tinatawag na sistemang kaste o caste sa India. Ang katagang ito ay unang ginamit ng mga Portugis na nakarating sa India noong ika-16 na siglo. Ang terminong ito ay hango sa salitang kasta na nangahulugang lahi o angkan. Makikita sa ilustrasyon ang sistema ng caste o kasti na nagpapakita ng pagpapangkat ng mga tao. Nasa ibabaw ang Brahmin na binubuo ng mga kaparian. Sa Satriya, binubuo ng mga mandirigma. Vaisya, mga ngalakal, artisan, magsasakang may lupa. Sudra, magsasakang walang sariling lupa. Dravidian, inapong Aryan na nakapag-asawa ng hindi Aryan. At ang nasa mababa ay ang Pariya, naglilinis ng kalsada, nagsusunog ng mga patay at nagbibitay sa mga kriminal. Pagbuo ng mga karyan at imperyo. Mula sa kanilang orihinal na pamayanan sa rehiyon ng Punjab, nagsimulang tunguhin ng mga Aryan ang bahaging pasilangan. Mga 600 BC noon at 16 na makapangyarihang mga estado ay matatagpuan sa kapatagan ng Hilagang India mula sa kasalukuyang Afghanistan hanggang Bangladesh. Kabilang dito ang Magadha, Kosala, Kuru at Gandhara. Pagsapit ng 500 BCE, ang malaking bahagi ng Hilagang India ay pinanirahan at sinaka ng mga Aryan. Ang dating payak na pamamahala ng mga pinuno sa maliit na pamayanan ay napalitan ng mas malalaking estadong nasa ilalim ng monarkiyang namamana. Ang mga umuunlad na estadong ito ay nangailangan mangulikta ng buwis mula sa mga opisyal, magtatag ng mga hukbo at magtayo ng mga bagong lungsod at lansangan. Isa ang Magadha sa mga pinakamatatag at pinakamasaganang kaharian sa bahagi ng Ganges River. Nagtataglay ito ng mineral na bakal, matabang lupain, mayamang kagubatan na pinagkukunan ng mga tabli, at elepante na mahalaga sa panahon ng digmaan at pagsasaka. Isa sa mahusay na pinuno ng Magadha, si Bimbisara, 545 hanggang 494 BCE. Nagpagawa siya ng mga kalsada, isinaayos ang pangasiwa sa mga pamayanan at pinalakas ang kaharian kung ihambing sa mga karatig lugar. Lalo pang pinalawig ng sumusunod na pinuno ang teritoryo ng kaharian. Nang lumaon, nagawang mapamunuan ng Magadha ang kalakhang kapatagan ng Ganges at buong Hilagang India hanggang Punjab. Ito ang naging pinakamalawak na kaharian sa panahong ito. Ang kabisiran nito ay nasa Pataliputra na ngayon ay makabagong Patna sa Bihar. Halos kasabay ng panahong lumakas ang Magadha, isang hukbong pinamunuan ni Cyrus the Great mula Persia ang sumalakay sa Hilagang Kanlurang India. Noong 518 BCE, nasakop ni Darius ang pumalit kay Cyrus ang mga lambak ng Indus at Punjab. Ang bahaging ito ng India ay napasa ilalim ng Persia sa loob ng halos 2 siglo. Ang mga lungsod ng Persia
ay naging sentro ng kaalaman at kultura. Ang kalalakihan mula sa iba't ibang kaharian ay maaring makapag-aral. Tinapos ni Alexander the Great ng Macedonia ang kapangyarihan ng Persya. Tinalo niya ang mga Persian sa mga labanan bago tuluyang tinahak ang landas patungong India noong 327 BCE. Matapos ang madugong pakipagtunggalian ng hukbo ni Alexander sa pinagsamang Persa ng mga Persian at Indian, nagawa rin nilang matawid ang Indus River. Subalit, dahil sa layo ng kanilang nilakbay at labis na kapaguran, ang mga tauhan ni Alexander ay nagbantang mag-alsa laban sa kanya. Dahil dito, napilitang lisanin ni Alexander ang India. Mahinuhang pagod na ang mga trupa at maaring tinamaan sila ng sakit o ng sakuna. Bukod dito, kulang na ang panustos sa kanilang mga pangailangan. Sa pagkamatay ni Alexander noong 323 BCE, ang bahagi ng hilagang kanlurang India ay naiwang walang mahusay na pinuno. Sunod na paksa, ang kabias ng Tsino. Maraming salamat po.